Shiking, ang sama mo talaga. Hindi ko na sana pinabalik ka noon. Buhay pa ako. Walang kakaiba dito. Pati ang hangin, ang bango-bango. Shiking, si Yi nandito lang para magliwaliw. Kailangan ba maging ganito kakuripot? Kailangan mo ba guluhin ang bahay para lang masiyahan ka? Yi, huwag kang matakot, ayos lang. Sabihin ko kay Mama Zhang na bigyan ka ng bagong damit. Ay, ang ganda naman. Hindi naman ikaw ang nasaktan. Kaya walang pakialam ang lahat. Sige, iparanas ko rin sa kanila. Bakit ka tumatawa? Baliw ka na? Shimo, ayan, ibinalik ko na yung sampal mo. Itong sampal na ito. Simula ngayon, wala na akong ganitong kuya. Shiking, baliw ka na ba? Tama na. Shiking, bakit naging ganito ka? Shy, ang corny mo magsalita. Noong sinampal ako ni Shimo, pinuri niyo pa siya. Ngayon, nung gumanti ako pa ang masama? Anong klaseng hustisya yan? Turuan mo nga ako. King, hindi yan ang ibig sabihin ng tatay mo. Ano ba talaga ibig niyang sabihin? Ibig sabihin, pwede lang akong tamaan. Di ba pwedeng gumanti? Kuya mo, ayos ka lang ba? Ate, bakit mo siya sinampal? Nag-aalala lang si kuya, anong gagawin natin? Ang sarap sa pakiramdam ng sumampal. Chai King, hindi talaga ako nagkamali ng tingin sa'yo. Ganyan ka talaga, masama't baliw. Sige, saktan mo siya para matuto. Kadiri ka. Sinabi ko bang pwede kang magsalita? Nagpapakitang tao lang. Kung di mo ko kayang bayaran, huwag kang mag-usap tungkol sa pagpapatawad. Bakit noong siya ang nanakit, tahimik ka lang? Kasing kadiri ka ng nanay mo. Tumigil ka. Wala akong anak na tulad mo. Saktong ayaw ko rin ng tatay na tulad mo. Ayos na, isang tanong lang. Ibibigay niyo ba ang pera o hindi? 5 milyon para tapusin na ang relasyon natin. Pangako, hindi ko idemanda 6-1 May. Kung hindi, tatawag na ako ng pulis. Hindi pwede. Kapag namatay ang mama ko, wala na akong pag-asa. Anak na ako ng kriminal. Sige, magbabayad ako. Aba, 5 milyon yan. Dapat lang masaktan kayo. Kasi ang pera, pwede nang ipambili ng 2 bag na bago para kay Shi. At magpagawa pa ng gown. Hindi tulad ko, mahigit kalahating taon na akong bumalik. Puro mumurahing damit ang suot ko. Bye-bye na kayo. Teritoryo ko ito. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na sumilip? Noong nakaraang buhay ko, nakuha ko ang mahiwagang lugar na iyon. Sumama pa pala siya sa akin dito. Ang hardin ko, ang bilis ng paglaki ng mga halaman. Mga merienda. Oh, ganun pala yon. Dahil dito, pwede akong pumili ng customer. Buong mundo, akin ang supply at parokyano. Hindi pwede, hindi dito matatapos. May dignidad din kaming outer disciple ng Guangzhou. Ambisyoso ka. Senior, patawarin mo ako. Senior, patawarin mo ako. Ako po si Yuan Huan. Disciple ako ng Hihuan Sect, outer pa lang. Hindi ko sadya pumasok sa lungga mo, senior. Hindi na maulit. Pakiusap, patawarin mo ako, senior. Dito ang Space-Time Shop. Space-Time Shop. Pwede kang bumili ng kahit ano sa tindahan. Bumili sa shop. Anong bibilhin? Bibili ba ako ng hangin? Ito ba yung tinatawag na scam shop? Yung tipo na di ka lalabas hanggat di ka nagbabayad? Tapos na akong lahat. Maliit lang ako naki-training cultivator. Niwala nga akong buong low-grade spirit stone. Patay, lagot na talaga ako.
Gusto mo bumili? Senior, napadpad lang po talaga ako rito. Alin dyan sa mga gamit ang gusto mo? Ancient Spirit Stone. May taglay na enlightenment power. Magkano mo bibilhin? Senior, hindi ko po kayang bilhin yan. Kahit ibenta ko pa sarili ko, kulang pa rin. Ano meron ka ngayon? Sa cultivation world, yan ang hanap buhay. Di ako fit sa trabaho, si. Isoli mo ang latigo. Cultivation Gold Bar. Ano to? Senior, yan po ay ghost stone. Parang spirit stones na pera ng cultivator. Ghost stone ang currency ng mga multo. Pwede silang mag-cultivate gamit yan. Deal, ghost stone na. Ito, sayo na ang snack na to. Salamat po, senior. Salamat, senior. Sandali. Gusto mo bang bumalik dito? Senior, ito po ba ang space-time token? Pwede kang bumalik sa tindahan ko gamit yan. Isa lang yan sa buong mundo. Wala talaga akong ibang dala. Hindi, meron ka pa. Senior, marunong ako. Fihua. Shiking, hindi ka pa rin sumasagot sa tawag ko. Napa-ospital mo si mama sa galit. Hanggang ngayon, baliwala ka pa rin. Wala ka bang puso? Shimo, masama ba tiyan mo? Naiiwan mo pati ulo mo sa Ang daldal mong bibig. Bakit di mo subukan matuto sumipol ng pato? Galing mo magbintang. Sayang, di ka naging kusinero. Magaling ka nga sa pagluluto, pwe. Heist. Sayang laway dyan. Tiyate, mas okay pa magtanim ako ng puno. Dagdag buhay pa ng daang taon. Ang weird. Bakit walang kumukuha ng libreng regalo? Sobrang laki ng promo. Naku, nahuli na ako. Overtime. Ilang beses ko bang sasabihin, wag mo akong istorbohin. Hello, sino to? Hello, Shikyang. Naririnig mo ba ako? Kalma lang. Wala lang, nakakita lang ng multo sa araw. Ha ha ha, nakikita mo. Nakikita mo ako. Ikaw, nandidiri ka sa akin. Naglakas loob kang pandirihan ako. Kakainin kita. Hindi ba pwedeng maging isang disente at maayos na multo? Malayo ka pang sumunod para dito, di ba? Ang linis ng lakas ng multong to. Ibigay mo sa akin. Mag-deal tayo. Manatili ka at protektahan mo ako. Akin na tong bagay na to. Anyway, ha ha ha. Protektahan ka? Ha ha ha. Isang mahina na tao. Kahit itali pa kita, akin pa rin tong bato. Bakit ako makikipag-deal sa'yo? Akala mo isa lang to ang hawak ko. Akala mo ito na ang lahat ng meron ako. O kaya, pwede mo ring subukang kunin ngayon mismo. Kung magagawa mo lang. Nasaan siya? Kita ko pumasok siya dito. Bakit nawala siya? Ako. Nakakita ako ng multo. So, papayag ka ba dito sa deal na to? Gagawin mo ba o hindi? Ikaw paano? Ano bang iniisip mo? Sagutin mo tanong ko. Kung ayaw mo, siguro may ibang multo na gusto nito. Sige, pumayag na ako.
Sinaktan mo ako. Bakit? Anong problema? Grabe, binugbog mo ako. Bakit mo ako binugbog? Nakakapal mo pa. Mali ah. Multo naman ako. Bakit kaya tinamaan mo ako? Tao ka lang. Wala ba akong pangalan? Araw-araw na lang tao, tao, ang tawag mo. Paano ko malalaman? Siguro sa swerte lang. Hindi. Tingnan mo na lang. Lumabas lang naman ako sandali. Sakto naman dumaan siya. Shaking, gusto ko naman sanas. Dahil dito, parang gumaan na lakas ng multo sa katawan ko. Di ba sabi ko hindi pwede kumain ngayon? Ginagawan mo talaga ako ng dahilan para api-apihan ako. So ano na ngayon? Anong plano mo? Hala, di na ako kakain, di ba? Nan. Good girl. Linisin mo yung kusina. Hindi naman ako yaya mo ah. Bahala ka. Basta bukas, wala ka ng mansanas. Tapos pakisamahan ako sa school. Mag-aaral tayo. May mga regalong nakabalot sa tamis pero lason sa loob. Nakakamatay sa tao. Bakit parang napaka-creepy dito? Mas masama pa sa lugar namin noon. O ay, anak ng mayaman pumunta na rin pala. Akala ko di ka na darating. So, kung wala na si Shai, wala na ring value ka. Hindi ka na mabubusog sa pagsunod sa kanya. Naghahanap ka ng gulo? Pag natalo ka na sa salita, suntok agad. Kung matapang ka, ba't di mo harapin si Tsume? So, ako lang kaya mong apihin. Kadiri ka talaga. Shaking, puyat ka ba lately? Hindi ah, pag uwi ko tulog agad. Pero parang kulang pa rin. Yung energy ng multo. Galing sa dinala niyang gamit. Mamaya, tingnan natin sa bahay mo. Sige, matutulog na ako. Ganyan talaga sa bahay namin. Huwag kang magalit ha. Saan mo nabili tong kuneho? Ito ba? Ito bigay ng bata na tinutulungan ko. Ang talino niya, pumunta pa dito para makita ako. Ate Shuang-Shuang, salamat talaga. Matagal kong inipon to para mabili. Sana magustuhan mo. Boss, sobra ang sama ng energy nito. Delikado ang may hawak nito, baka mamatay. Ito ay isang spell ng malas. Shuang-Shuang, gusto ko yung kuneho. Pwede bang bigay mo sakin? Uy, gusto mo ba talaga? Pero ito yung unang regalo niya sakin. Ah, ganun pala. Ayaw bitawan? Kuihua, lumabas at magpakita ka. Ikaw, sino ka? Bakit ang biglaan? Ah. Ah, ano to? Wala lang. Pag nagtagal kayo, magiging katulad niyo rin ako. Shiksyong, mamamatay na ba ako? Relax, gagawan kita ng paraan. Kung talagang di na kaya, bibili kita ng pinakamagandang urn. Hello, may tao ba dyan? Hello, ito ang tindahan ng oras at espa. Ako ang may-ari. Nagbebenta dito sa tindahan. Hindi ko nga alam paano napunta dito. Naghuli ako ng multo. Nabangga ako ng pamangkin ko habang nagbibisikleta. Ayos lang, nandito ka na rin naman. Lahat meron ako dito. Grabe, may ganito palang gamit. Gusto ni Master Liu, bilhin mo na lang. Gusto ko naman, kaya lang kulang ang pera ko. Master Liu, ako. Pwede namang palitan ng gamit. Sige, ito na lang ipalit ko. Okay, gusto ko to. Ito din, kunin mo na. Bilang bagong kaibigan. Haha, ang generous ng boss. Sobrang galante mo. Since ganun, master, pwede bang patingin ito? Grabe bigat ng energy. Galing sa masamang multo, may spell pa. Yung sumumpa, malupit. Gusto talaga niyang mamatay yung tao. May pangontra ka ba dyan, master? Meron. Pero kailangang makita ko yung isinumpa. Sige, dadalhin kita sa kanya. Nabigo, di mo kaya dalhin palabas? Boss? Boss, nasaan ka? Nasaan ako? Ang dilim dito. Boss? Boss, nasaan ka? Nasaan ako dito? Sobrang dilim. Yung mansanas ni Boss Shai, nagpapalakas nga.
Antok na ako. Boss Shai, di natatagal ang kaibigan mo ng 3 araw. Ha? Ano? Nabiktima siya ng swerte spell. May nagnanakaw ng kanyang kapalaran. Kailangan hanapin agad yung sumumpa. Kung hindi, yari ka na. Ayoko pa mamatay. Hindi pa ako sapat sa imported durian. Ayoko na umiyak. Gusto mong mabuhay, bilisan mo. Saan? Hanapin mo yung mabait mong kapatid, si Hixiaohua. Alahnan, si Hixiaohua nagsabi na 1,800 renta kada buwan. Naisip ko nga, mura. Kung tubig sa utak mo, kaya magpatubig ng Sahara. Manong, may tatanong lang ako. Maghahanap ako ng matitirhan. Magkano ang renta ng 3 bedroom dito? Ang galing ng mata mo. Magandang location to. 500 mahigit lang. Salamat, Shuang. Gagamitin ko buhok mo para gumawa ng charm. Para maging ligtas at masaya ka palagi. Ay, ang bait ni Xiaohua. Naisip pa akong ipagdasal. 500 kada buwan. Niloko niya ako ng 1,200. Niloko ako ng buong taon. Halika, harapin na natin si mabait mong kapatid. Sino hanap nyo? Hanap ko si Hixiaohua. Ay grabe, ang galing ko talaga. Si Shuang na tumutulong kay Xiaohua. Tuloy kayo. Tita, yung bahay na nirentahan ko para kay Xiaohua. Bakit nakatira kayong lahat dito? Shuang, nagalit ka ba? Kasalanan naming mag-ina. Ayos lang, di na yun big deal. Sabi ko nga, bantayan ko siya. Sakto, may trabaho dito tatay niya. Ayokong mag-alala siyang matanda sa bahay. Kaya dito na silang lahat. Kung di ka masaya, tita, papauwiin ko na sila. Haha, napuyat lang talaga ako sa biyahe. Kaya wala ako sa mood. Okay lang. Gutom ka na, magluluto si tita. Halika, tikman mo tong lutong bahay na bakon. Ang galing ng acting. Pero bagong simula pa lang to. Hindi na kailangan. May iba pa kaming gagawin, mauuna na kami. Uy, dahan-dahan. Bilisan mo, kakaiba ang multong to. Hindi ko na kaya. Hindi kailangan ng talisman dito. Base lang sa gamit, sapat na. Ay, wala na siya. Ayos, tapos na. Tara, puntahan natin ang amo niya. Hello, pwede po magtanong. Si Lolo ni Hixiaohua sa baryo. Ano po bang klase siyang tao? Si Lolo Hi. Mahirap lapitan. Misteryoso talaga. Walang may alam kung anong ginagawa niya. Sasabihin ko sa'yo, medyo kakaiba siya. Noon, yung pinakamatalinong bata dito si Xiao Mu. Bigla na lang pinatay ng lobo. Grabe talaga ang nangyari sa kanya. Anong nangyari kay Lola? Wag na nating pag-usapan, si Matandang He. Yung apo niya, nawawala na rin halos 2 linggo. Matalino pa naman yung bata. May tumulong pa nga sa kanya. Ate, marunong po akong magtantya. Alam mo ba anong petsa ng kapanganakan ng apo mo? Totoo ba? Mahahanap mo ba talaga apo ko? Nahanap na. May bahay bang taniman ng puno ng akasya malapit dito? Ay, bahay ni Lolo Hiyon. Nasa dulo ng baryo lang. Anan, tawagin mo lahat ng pamilya mo. Kailangan namin ng tulong. Hindi ko akalaing natalo ang demonyo ko. Wala na siya. Anong ingay ito sa umaga? Nandyan sa loob ang bata. Kapag nahuli pa, delikado na. Hixiaohua, 5 taon kitang sinuportahan. Sagot ko tuition mo, may baon ka pa palagi. Bibilhan kita ng lahat ng gusto mo. Itinuring kitang tunay na kapatid. Ang ganda ng palda na to, ibalot mo na at kainin mo madami. Salamat, Ate Shuang. Pero bakit mo ginagawa to sa akin? Ang sakit ng hawak mo sa akin. Kinuha mo kontrata ko, gusto mo pa buhay ko. May nagawa ba akong mali? Masamang bata ka. Ano bang kasalanan ko kay Ate Shuang? Bakit di ka pa humingi ng tawad? Ang lolo mong si Hi. Nung elementarya ka, mababagrado mo. Bakit bigla kang gumaling dahil ninakaw ng lolo mo swerte ng iba papunta sa'yo? Yung batang nilapan ng lobo, sinaktan ng masamang espiritu. Inalay ang buhay niya. Ako ang pangatlo. Yung sa basement, siya ang pang-apat. Anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan anak ko? Kamay ko. Ang lolo mo, maraming kasalanan tapos na siya. At ikaw, scammer. Kasunod na kayong lahat. Akala mo ba dahil may pera ka, panalo ka na? Ano naman kung kinukuha ko ng konting pera mo? Scam lang ng ilang libo. Puro argumento lang yan. Hindi ko palalagpasin to. May iba akong plano. Wala na ang sumpa niya. Babalik din unti-unti ang swerte na nawala. Siyempre, utang ay dapat bayaran. Ang nakaw, babalik ng doble. Bababa na ang grado niya. Araw-araw na bangungot ang abot niya. Makikita niyang bumagsak siya mula taas hanggang putikan. Yan ang pinakamasarap na ganti sa kanya. Liu Daozhang, ayos na lahat.
Master, ito na po ang bayad mo. Pakitanggap po. Feng Shuang-Shuang, pinapunta mo ako dito. Anong gusto mong mangyari? Gawin mo na. May tawag ako mula sa advisor mo. Sabi niya, parang iba ka daw ngayon. Yung Chris kanina, sa gitna lang marks mo. Hiksya-uwa, di ko maintindihan. Suportado kitang mag-aral. Pinagrenta kita ng bahay. Binibigyan kita ng baon. Ano bang hindi ko binigay sa'yo? Sobrang dami kong nagawa para sa'yo. Bakit kahit kinukuhanan mo ako ng pera? Gusto mo pa pati buhay ko? Ha ha ha. So dahil ba sinuportahan mo ako, kailangan ko bang magpasalamat sa'yo habang buhay? Feng Shuang-Shuang, alam mo ba anong pinakaayaw ko sa'yo? Yung pagiging mayabang mo at parang nagdodonate ka lang. Yung paraan mo magbigay. Ikaw. Sorry malakas lang kamay ko. Ito na bilang bayad sa sira mong sasakyan. Ay, tama na, kunin mo na. Alam mo ba, tuwing humihingi ako ng pera sa'yo, parang may kutsilyong tumutusok sa puso ko. Paulit-ulit akong tinataga mo. Bakit kailangan ako pa mag-una? Bakit di mo na lang kusa ibigay? Ikaw ba, gusto mo bang makita yung itsura kong nagmamakaawa sa'yo? Parang isang asong nagpapakababa at nagmamakaawa. Yun ba ang gusto mong respeto? Shuang-Shuang, magsisisi ka dyan. Sigurado akong magsisisi ka. Magsisisi dahil akala mo, mamamatay na ako agad, relax ka lang, di ako mauuna sa'yo. Paano mo nalaman? King Air, mag-ingat kay Hiyanting. Naghanap siya ng tropa, aabangan ka sa school. Galit na siya. Huwag kang pumasok ngayon. Hiyanting. Isa na namang dumiretso sa akin. Lumakas ulit ang lakas ko. Dahil ba sa deal sa Space-Time Store o? Kuihua, samahan mo akong mag-ensayo. Mag-ensayo ng alin? Laro ba to? Inaapi mo na naman ako. Inaapi mo ang multo. Ito, sa'yo na to. 4. Sige na nga. Mamaya linisin mo sa laha. Ayoko. 5 na. Pag di ka pumayag, kukunin ko lahat. Gusto mo pala. Suihua, samahan mo ko pumasok. Shiking, kita tayo mamaya. Kung matapang ka, huwag kang tatakbo. Di ko alam kung matapang ka, pero ako hindi. Ako nga mismo, wala akong lakas ng loob. Pero kahit ang asong sunod-sunuran, aso pa rin iyon. Meron siguro, di ba? Hintayin mo lang dyan. Ano ka ba? May atraso ba sa'yo ang desk ko? Mukhang pinakawalan ko ng mahina noong huli. Siya na naman si Young Master He. Hanap mo talagang thrill, ano? Shiking, gulo ba hanap mo? Ang tapang mo, pero malakas si He. Di ka ba takot patalunin ang kumpanya mo? Hayaan mo siya kung gusto niya. Kung di lang niya mahal si Yi, kapag ang Stone family ang galawin, si Shei ang pinakaapektado. Bro, anong nangyari? Pinahamak ko si Hiyanting. Naghahanap siya ng tao para saktan ako. Gustong-gusto ka naman niya. Siguradong poprotektahan mo ako, di ba? Hindi baka nagkakamali ka, Shiking. Mabait naman si Yanting. Di niya gagawin yon. Alam ko, di mo ako gusto. Pero di mo dapat sabihan ng sama ng loob ang mga kaibigan ko. So lahat ng pambubuli kay original, alam mo. Ikaw pala nag-udyo. Shiking, sobrang sama mo. Tapos inaapi mo pa si Yanting, Shiking, ano, inaapi mo ba talaga siya? Nagbibiruan lang naman kami. Grabe, pati ganito kakaliit na bagay. Sinusumbong mo na? Nakakahiya ka naman. Shiking, una na muna ako. Sunduin ako ni kuya ngayon. Namimiss ka nilang lahat, pati parents namin.
Nasasanay na kasi ako tawagin silang mama at papa. Hindi ko sinasadya. Naniniwala ka ba sa karma? Ewan ko anong sinasabi mo. Aalis na ako. Hahaha. Bato, ang galing kong magdisgis no. Go lang. Ilabas mo mga pinagmamalaki mo dati. Opo, boss. Pinatakas ka ni Shiking ngayon. Sa susunod, paluluhurin kita sa basag na salamin para magmakaawa. Gutom ka ba, young master? Pumasok ka. Huwag, young master. Parang may mali, bakit walang reaksyon? Ang pakiramdam sa kamay ko, malagkit. Ah, Karaniwan, hindi naman nakakatakot ang mga multo. Pero inapi niya ang boss ko, wala akong magawa kundi mag-overtime. Di talaga matibay sa takutan. Buti pa ang boss ko, sanay na. Nang una niya akong makita, kalmado lang siya. Gabi na, anong performance art na naman iyan ang ginagawa mo? Sino siya? Boss, nakalimutan mo na ba? Tanungin mo nga siya anong klaseng multo. Sa tingin ko, nakakatawa siya. Sinama ko na lang para ipakita sa'yo. Kaya mo siya dinala dito. Pangako, bibigyan ko siya ng mansanas. Hindi ko naman pwedeng hayaang lumipad na lang ang mansanas dyan. Totoong totoo siyang multo. Dati siyang ultimate liar nung nabubuhay pa. Tapos naging ganito na siya pagkamatay. Ikaw, hindi ka ba mahilig magpanggap na mabait at inosente? Mukhang magulo talaga buhay nila ngayon. Lumayas ka. Ayaw ko umalis. May lakas ka. Tumawag ka ng pulis. Tama na. Di ba dapat putol na relasyon natin? Bakit nandito ka pa? Nainis ka ba kasi nandito ako? At least alam mo. Umalis ka na. Ayaw talaga kita. Kung alam ko lang noon, pinapatay na sana ako ng nanay ko. Dumikit ka sa kanya. Gawin mong sabihin niya ang totoong nararamdaman niya. Hahaha, 17, anong ginawa mo kay I? Magpapatingin ka kung natamaan ulo mo. Bakit dito ka pa nag-effort? Shai, Emric Wen. Narinig niyo ang sinabi ni Shai. Suggestion ko, imbestigahan niyo. Baka matagal nang magkakilala sila ni Xumi. Oh, Shaking. Bakit mo siya ganyan sinisiraan? Pamilya mo rin siya. Sobrang sama mo naman. Si I, iniisip ka lang niya. Pero ikaw, sinisiraan mo siya. Bakit may anak akong katulad mo? Ang ganda ng pamilya na yan, bagay na bagay sa inyo. Enjoy na lang kayo, paalam. Si Shai, dito hindi ka na. Welcome. Tigilan mo nang umepal dito. Kung iiyak ka, umuwi ka at doon ka umiyak. Manong, sa Central District po. Masama ugali hanggang 1,000 taon. Sarap ng iniisip mo. Huihua, gabing-gabi ka na makipagkwentuhan sa kanya. Miss, traffic na naman sa South Road. Daang iba ang dadaanan natin. Hindi naman ikot kaya di kita sisigilin ng sobra, okay. Okay, CJ. Ayos lang, retirement ko na kasi, kaya nagmaneho na lang ako. Maganda performance ng sasakyan ko. Lalo na ang aircon. Super lamig tuwing tag-init. Manong, para po sa cellphone shop sa unahan. Manong, sa ospital po. Bilis, manganganak na misis ko. May sakay na po ako. Ay, miss, pasensya na Importante buhay ng tao. Ako na magbabayad ng pamasahe mo, okay lang ba? Okay lang, unahin nyo na. Di naman ako nagmamadali. Parang may nakasalubong tayong multo. Bakit parang ang dami nila dito? Manong, naka-on po aircon mo. Bakit ang lamig? Anong buwan na ba ngayon? Bakit ka nag-aircon? Bakit? Itong kotse mo. Kamukha ng isang kotse na nakita ko noon na aksidente. Di ko pa nakita yung kotse na yun. Nagkaproblema sa preno, lumusong sa ilog. 5 sakay, 3 namatay. Inahon, inayos, binenta ulit. Sino ako? Sabihin mo, sino ako? Nandito na si Aim Hishang. Salamat. Manong, huwag kang umalis. Sabihin mo, sino ako? Isa kang multong naiwan sa kotse. Nakalimutan mo na rin kung sino ka. Interesting. Manong Shen.
Close ba kayo ng kaibigan mong nagbebenta ng kotse? Siguro guni-guni lang to. Sabi nga ng doktor eh. Sino yan? Sino yan sa kanto? Lumayo ka. Buksan mo ang pinto. Mahal. Huwag please, palayain mo na ako. Susunugan kita ng papel. Marami-raming pera papet na isusunog ko para sa'yo. Multo. Bilis, tawagin ang doktor. Nawalan siya ng malay. Dear boss, nagpagod po kayo. Natapos ko na ang SIM card mo. Ginamit ko pangalan ko. Ingat ka lang. Tama, Kuihua, may utos ako sa'yo. Di ba unti-unting nakakabawi si Hyanting? Bisitahin mo siya sa ospital. Tiyakin mong di na siya gagaling. Itong mga ito, lalo silang gumaganda. Parang 1,000 taong gulang na siguro tong ginseng. Sapat na to kontra masamang multo. Pero kung malakas talaga ang multo, kailangan ng mas mabagsik. Ugh. Mahina pa rin talaga ako. Kung sila ang kalaban, di sapat ang ganito. Isang mansanas lang yan. Ginawang parang ginto. Feng Shuang, ni minsan di ka ba nakakain ng mansanas? Parang tagasunod ng aso. Anong ginagawa mo? 17. Ikaw, bakit parang lason ang tono mo? Nakikita kang kumain ng mansanas, nagtatalak ka na dyan. Ang ingay mo ha, bakit di ka muna magpakabusog sa Sith? Ay, nakalimutan ko. Malinis na at maayos ang kitty ngayon. Wala ka na sigurong makain dyan. Lakas mong mang-insulto ha. Ayos, umupo ka na. Sumobra ka pa, masasaktan kita. Hindi mo rin naman ako kayang labanan. Sa mga ganitong bumangyera, dapat ganito ang gawin. Hindi para sa'yo to. Wow, King, ang bait mo sakin. Sige, tapusin mo yan at gawin mo na yung reviewer ko. Hala, mag-review pa? Sige, go na para sa'yo. Narinig mo? Lumala na naman daw si Hyanting. Kagabi, sumisigaw siya sa hangin sa ospital. Wala naman sa Kithi. Nag-hire ang family ng sikat na psychiatrist. May bago na namang masasayang. Shiking, kahit anak ka sa dugo. Magkaiba kayo ni Yin ng mundo. Kung ayaw mong mainis ako sa'yo, wag mo nang istorbohin siya sa school. Anong baryo ng baboy ka ba galing? Ang yabang mo naman. Alam ba ng amo mo na lumalabas ka ulit para magyabang sa katawan mong yan? Kailan ka naging ganyan? Di ba gusto mo ako? Anong itsura? Yung hindi mo gusto ba yan? Ayos lang yan. At yung isa pang nakikialam na baboy, baka di na umabot ng bukas ang araw niya. Shiking, sa wakas na hintay din kita. Kung may mang-api kay Yi, bugbugin nyo. Maganda pala si Little Miss. Sige, tutulungan ka ng tropa ko, palamigin ka. Lalaban ka pa? Tama na, tama na. Tanggalin mo to para sa akin. Alam mo ba anong mangyayari pag lumampas ka ng 1 minuto sa 30 minutes? Kayong dalawa, sabihin niyo sa akin ang pananaw niyo sa mundo, pananaw sa buhay at halaga ng buhay. Parehong 30 minutes. Ate, kami, hindi namin alam eh. Gusto mo ako mismo magturo pati? Okay, mag-recite kami ngayon. Ang pananaw sa mundo ay ang kabuuang tingin ng tao sa mundo. At sa relasyon ng tao at ng mundo, pati ang pangunahing paniniwala. Ayos ang recite nyo ah. Gusto nyong mag-memorize ulit, hanapin nyo lang ako anytime. Oh, he's the way. Bukas, ay recite nyo na naman yung 3 pananaw na yan. Alam mo naman, ang Hua at Shi families may partnership pa rin. Kahit 10 bugbog pa ibigay ko sa'yo, ayos lang siguro. Late na, bye na.
King, tawang-tawa talaga ako sa'yo. Si Labing Isa, nahuli yung simp niyang si Liu Qiang, minura ng bongga. Sinabi niyang kahit sira na negosyo nila, nagpapakita pa rin ng motibo. Hahaha, totoo naman. Ang bilis ng buwisit na yan ah. Papunta na, yung mansanas nasa mesa. Hahaha, Sis Jing, di mo pa kasi nakita yung school forum. Sira na reputasyon ni Labing Isa. Nakakatawa sobra. Hahaha, ang mamahal ng regalo ko. Kahit sa aso ko na lang ibigay kesa sa'yo. Hahaha, mga sinuyo niya last week, minura niyang parang aso. Ngayon, sino palalapit sa kanya? Exam paper. King J, ang galing mo talaga. Yung perfect paper mo, mas tama pa sa answer key. Yung mga nagsasabing di ka magaling, siguro bulag na mga yan. Pangalawang beses na to. Di mo nakuha yung rank 2 sa batch. Sa susunod ako naman. Susunod, first place na ako. Sige na, please. Xiao King. Sa wakas, di ko na kailangan maging number 1. Di na kaya ni ate. Simula ngayon, turn mo na. Number 1. O mamatay. Anong Immortal Cave to? Ang simple naman. Hoy, bata, nasaan amo mo? Miss Immortal, tindahan po ito. Lahat ng bagay pwedeng in-trade. Ikaw lang tao dito, makakaya mo ba makipag-trade? Wala kang kahit bahid ng Immortal Power. Akma ka ba kausap ng Immortal katulad ko? Tama na satsat, may gusto ako sa hardin mo. Gusto mo ikaw mag-abot o hahayaan mo akong kuhanin? Huwag mo akong pilitin magmadumi ng kamay ko. Isa na namang gusto ng libre. Alam mo ba kung sino ako? Isa kang walang kwentang insekto. Ano pa nga ba? Ako ang nanakit sa'yo. Kung naging mabait-bait ka lang, baka nakakuha ka pa ng gamit. Grabe ka talaga. Okay din yung panghabang buhay na teleport token. Ate, nakita mo ba? Sabi mo pag na-mark, wala na magawa. Pero ngayon, sa mundo na to, ako na gumagawa ng rules. Shiking, happy ka na ba ngayon? Lahat umaayaw sa akin dahil sa'yo. Siguro sobrang saya mo na, no? Dapat naging chef ka na lang. Ang galing mong iwasan ang sisi. Anong pake ko kung walang kumampi sa'yo? Di ba ikaw rin naman mahilig magpanggap? Ayun, epic fail, di ba? Shiking, talagang deserve mong layuan ka ng lahat. Shiking, may secret ako sa'yo. Noong unang araw na bumalik ako dito, sinadya kong kainin yung bawal sa akin. Yung gift sa'yo ni mama at papa. Ako rin ang sumira nun. Ba't mo naalala bigla yan? Shy, sabihin ko sa'yo. Kasi sobrang libre natin. Kaya mga maliliit na bagay ginagawang big deal. Ah, Shiking. Anong ginagawa mo? Shiking, mag-sorry ka kay I. Bilis, kung hindi kuya. Walang kasalanan si Shiking. Ako may mali, sana di ko siya ininis. O kung hindi, anong gagawin mo? Para kang white bone spirit. Gusto mong kainin si Tang Sanzang. Imposible mangyari yan. Ako pa ang mag-i-apologize sa kanya. Pinatulan ko, so what? Baka mamaya, ikaw naman ang bububugin ko. Sariling kapatid mo, di mo tinutulungan. Pero parang fake sister mo inaasikaso mo. Bakit? Yan lang ba gusto mo? 82-year-old Longjingti. Ngayon, totodasin talaga kita. Sige, magpakasipag ka. Gusto mo yatang mamatay. Gusto ko na rin mamatay eh. Kung astig ka, bubugin mo ako. Kung di ka rin astig, puro kuda ka lang. Tawang-tawan ako, parang pagong na toxic. Hindi ko na mapigil tawa ko. Tama na, Shiking. Magbabayad ka sa ginawa mo. Hoy, tawagan ang pulis. Magre-report ako. Sir Pulis, ininsulto niya ako at kapatid ko. Iba-blotter ko siya. Ikaw, anong sagot mo? Pero kuya pulis, ako po yung tunay niyang kapatid na babae. Mama niya kasi nakita mayaman kami. Kaya nung pinanganak kami dalawang magkaibang pamilya, pinalitan niya kami. Pina-experience niya sa tunay niyang anak ang easy life. Pero ako, sinaktan ng sobra-sobra. Ang hirap hanapin ako pabalik. Silang lahat, inaapi ako. Tama na, tumahimik ka na. Paano nagkaroon ng taong kasing kapal ng mukha mo? Sir Police, wag niyong pansinin, gawa-gawa lang ng bata yan. Wag niyo seryosohin. Miss, kung lahat totoo. Yung sinasabi mo na junior mo, pwede siyang kasuhan ng child trafficking. Mabigat na krimen yan. Pwede kang mag-file ng kaso anytime. Hello, sino to? Miss Shai, natatandaan mo pa ba ako? Ako po yung driver ng ride-hailing api, si Shen Gokyang. Natatandaan. Bakit po? Pakiusap, tulungan mo ako. May multo na naman sa kotse ko. Ang bigat ng hangin. Mas grabe kesa dati. Bakit nandito ka? Ayokong dalhin sa bahay ang malas. Baka matakot si Mrs. Miss Shai, ngayong gabi may inihatid akong matandang babae. Sabi niya, sa sementeryo siya pupunta. Nag-check ako sa navigation. Grebe. Paglingon ko, nawala na siya. Sumama ka, tingnan natin kotse mo. Shen, sir. Sa mga nakaraan araw, may pinuntahan ka bang kakaiba? Wala, puro pick up lang malapit sa bahay. Hindi ako lumayo. Ah, nga pala, yung kaibigan ko, humingi siya ng tawad na ibenta niya sa akin yung kotse na nabaha. Kaya nagpa-bless siya ng safe amulet sa temple, sabi niya. Bless daw. Nilagay ko sa kotse.
Grabe, anong klase ang amulet na yan? May atraso ka ba sa kaibigan mo, Ginoong Shen? Ano? Ito ay isang talismang tumatawag ng mga espiritu. Ang buhok na ito ay mula sa taong namatay ng marahas. Kung gagamitin ito sa lugar ng mga espiritu, lahat ng ligaw na kaluluwa sa paligid ay mahihila papunta sa'yo. Kapag nagtagal, ang malamig na enerhiya ay papasok sa'yo. Hindi aabot ng 1 taon. Sigurado kang mamamatay. Pero nanghiram pa ako sa kanya ng 200,000 yuan ah. Yun na lahat ng naitabi kong pera. Ibig sabihin, hindi alam ng asawa mo ang halagang yan. Dahil lang sa 200,000, gusto na niyang patayin ako. Tao kasi nasasanay sa ganyan. Kapag napagsabihan, tatahimik na yan. Tao man o multo, pareho lang. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Ayusin muna natin yung nangyari sa loob ng kotse mo. Maghanap ka muna ng lugar na walang tao at mag-park. O, sumiksik ka pa ng konti papasok. Bibigyan kita ng pwesto. Nakikita rin ba niya ako? Huwag ka nang tumingin, baka matanggal na yung mukha mo. May isa pa sa passenger seat. Akala ko 3 lang sila. Mama, tulungan mo ako. Ginoong Shen, pwede na ba ang 10-0-0-0? Kung sisimulan ko na. Pwede na pwede. Pakisigurado na matatapos mo ng tuluyan to, ha? Ulitin ko lang, hindi ako manloloko. Kung di ka naniniwala, may bote ako ng. Kapag nilagay mo sa mata, makikita mo sila. Ayaw ko, ayaw ko, ayaw ko. Naniniwala ako, naniniwala ako, naniniwala ako. Master, kailan ko ba nasabing di ako naniniwala? Huwag kang lumapit, pakiusap. Maraming salamat, Master. Jason, napakahusay niyo pong Master. Medyo komplikado to. Ayos na, di ko nadala lahat ng gamit ko. Sumama ka na lang sa akin pauwi. Doon na lang kita ipepacify. Ako, gusto ko na ring mag-reincarnate. Ang dami ko nang nakalimutan. Kapag nagtagal pa, mawawala na talaga ako. Anong gagawin natin? Hindi pwede, may karma ka pang kailangang bayaran. Di ka pa pwedeng mag-reincarnate. Ang lakas ng sama ng loob mo. Paggabi, tiyak na nanakit ka na. Pinatay siya ng iba. Huwag kang mag-alala, Ginoong Shen. Napalayas ko na ang mga espiritu sa kotse mo, pero siya. Sayang, ang bata pa, mga 17 o 18 lang. Huwag kang mag-alala, kakosa kong babae. Ang pamangkin ko nagtatrabaho sa tourist spot. Kung totoong pinatay siya, malalaman nila kung sino siya. Maaari mo bang iguhit ang mukha ng bata? Ipapahanap ko sa kanya. Ipipinta ko. Pero talisman lang ang kaya kong iguhit. Hindi ako marunong gumuhit ng tao. Paano gagawin to? Sandali. Pwede bang kuhanan ng litrato? Laging traffic sa kalsada sa Timog Bayan. Nakakainis. Alam ko ang kalsadang iyan. May babaeng multo doon. Ang pagnanais niyang ikasal, hindi naglaho. Hinihintay pa rin niya ang kanyang nobyo. Dahil lang dyan. Kaya pala laging may nangyayari sa kalsada. Ilset, pero hindi siya nananakit. Gusto lang niyang tingnan kung nandoon sa kotse ang kanyang nobyo. Sa susunod, sa Xinyu Road na lang ako dadaan. Kaligtasan muna. Maestro Shen, ang Xinyu Road dati ay libingan ng mga patay. May inilagay na pangtawag multo sa kotse mo. Kung hindi namin sinakop ang mga upuan. Ano? Pangtawag multo. Libingan ng mga patay? Ang talisman na yan para sa mga multo. Parang ilaw sa dilim, sinakop namin ang lahat ng upuan. Kaya hindi na aakyat ang ibang multo. Pero masama sa iyo ang masamang enerhiya. Sa katagalan, magkakasakit ka. Sa pinakamalala, may mangyayaring masama. Lildsed, nakuha na ang pera. Maestro Shen, salamat. Dalhin mo ang anting-anting. Ang kaibigan mong gumamit ng pangtawag multo para saktan ka. Malamang hindi simple ang nasa likod. Naiintindihan ko. Hindi pa tapos ito. Boss, may iba ka bang multo? Iiwanan mo na ba ako? Ano bang pinagsasabi mo? Dinala ko siya rito para mapayapa ang kaluluwa niya. Ay, kaya pala, ipapapis ang kaluluwa ni ate. Sana sinabi mo agad, kasalanan ko, ang daldal ko. Hindi naman magagalit si ate, di ba? Sige, dahan-dahan. Ildsed, may bisita na naman. Guro, tawagin mo akong Boss Shai. Boss Shai, gusto ko pa rin bumili ng sinaunang batong espiritu. Ito na ang lahat ng kayamanan na nahanap ko. Halos mamatay ako sa pamilihan ng multo. Mayroon akong mungkahi. Tulungan mo akong mag-eksperimento. Bilang kapalit, paano kung ibigay ko sa iyo itong rejuvenation grass ng libre? Payag ako. Kahit ano, payag ako. Payag ako kahit ano. Damhin mong mabuti. Ano ang pinagkaiba nito sa rejuvenation pill ninyo? Ito. Ano ang epekto? Napakaganda, kasing ganda ng premium rejuvenation pill. Mas mabilis ito sa anumang premium rejuvenation pill na nakita ko. Tikman mo ito.
Ito. Ito ba ay prutas ng espiritu? Ang konti ng dumi. Lahat yan, dahil ikaw ang unang seryosong customer ko. Bibigyan kita ng diskwento. Ito ay isang immortal scripture. Maliit ang sansa na mangyari pagkatapos mamatay ng isang immortal na produkto para magkaroon ang ordinaryong tao ng perpektong pangangatawan para sa pagiging immortal. Boss Shai, 28 na ako. Kung ganun, wag na lang. Lilset, kung hindi kami para sa isa't isa, wag na lang. Boss Shai, 28 ako. Hindi 280. Kailangan ko yan. Pakiusap, itago mo yan para sa akin. Kahit ano paman, bibilhin ko yan. Bumili ka lang, bakit ka pa humahawak? Isipin mo na lang, puhunan ko sa'yo. Salamat, Boss Shai. Umuwi ka na, magsanay ka ng mabuti. Wow, mahigit 1 milyon, hawak ko na. Aklat ng kataas-taasang mahika. Grade D na lihim na libro, pwede na. Ilang beses na bang sinabi ni Xayaoli? Nakita ko mismo. Paano naging panloloko yun? Kumalma ka, baka mabawi pa yung 10,000 piso. Maliit na bagay lang ang pera. May buhay na nakasalalay. Naniniwala ako. Tatawagan ko muna si tita. Tatanungin ko tungkol sa 200,000 piso na hiniram mo. Hayaan na muna yan. Kailangan mo akong tulungan humanap ng tao. Wala akong litrato. Pero naaalala ko ang hitsura niya. Mas malaki pa ang mata. Ganyan. Nakasando siya ng puti. Itim na maong. Mukha siyang 17 o 18. Sandali ang mukha niya. Aha, siya nga. Ano ang pangalan niya? Sabi niya, matagal na siyang multo. Nakalimutan na niya kung sino siya. Siya si Ning Xiangyang, 2.5 taon na ang nakalipas. Nag-report ang mga magulang niya na nawawala siya pagkatapos ng entrance exam. Nawawala. Ano ang nangyari? Hindi siya nahanap. Siya ang top scorer sa entrance exam ng batch na iyon. Ang mga magulang niya ay umalis sa trabaho para hanapin siya. Namatay ang top scorer, yung bata ay namatay na. Nawala ang alaala niya noong nabubuhay pa siya. Malamang, matinding sakit ang dinanas niya bago siya namatay. Weili, pinatay si Xiangyang. Malamang, buhay pa siya nang hiwalay ang kanyang katawan. Old Xiao, may alam ka ba? Tito, dadalhin kita sa ospital. Anong titingnan? Huwag na, pumikit ka. Kapag sinabi kong pumikit, pumikit ka. Bakit ka pa nagsasalita? Umalis ka. Ning. Ning Xiangyang, ikaw. Ning Xiangyang, ako. Anong gagawin? Ay, tama, Maestro Shai. Pansin sa lahat ng unit, harangin ang isang taxi. Agad na paalisin ang mga tao sa harapan. Ulitin, agad na lisanin ang lugar ng mga tao sa unahan. Maestro Shai, sa wakas dumating ka na. Nasa loob ng kotse ang bagay na yan. Kahit ang mga pulis hindi makalapit. Ikaw ang maestro na sinasabi ni Tito. Palayuin ang mga walang kinalaman. Kung ayaw mong may masaktan. Lahat, umatras ng 50 metro mula sa sasakyan, linisin ang lugar. Mag-ingat ka. Ning Xiangyang, maestro. May natitira pang kamalayan, hindi pa huli. Maihiling ka pa ba? Sabihin mo agad. Kapag lumipas na ang hating gabi, muling sasabog ang galit, wala ka ng pag-asa. Maraming salamat, maestro. Police Officer Wee, pwede bang pakitawag ang aking mga magulang? Gusto ko silang makita sa huling pagkakataon. Sila ang habang may malay pa ako. Police Officer Wei, sabi mo nahanap mo si Xiangyang. Nasaan siya? Hindi pa ako nakapagpalit ng damit.
Si Xiangyang, mahilig sa kalinisan ang batang yan. Sa tingin mo, pandidirihan niya ako kapag nakita niya? Ma, hindi. Paano ko naman didirihin ka? Mrs., kumalma ka muna. Makikinig tayo ng mabuti sa sinasabi ng pulis. Hoy, Kuya Ju. Bakit hindi ka nagsasalita? Malapit na maubusan ng oras. Umiiyak. Ipahid mo ito. Makikita niyo na si Ning Xiangyang. Ginoo at Ginang Ning, pakiusap, ipikit ang inyong mga mata. Xiangyang. Aking Xiangyang. Anak ko. Mama ko, hindi patay na ako matagal na. Paano? Paano nangyari yan? Ah, bakit nangyari ito? Hindi nga permanente ang buhay. Miss Shui, interesado ka bang magtrabaho sa pulis? Lahat ng benepisyo at kabayaran para sa'yo. Pinakamataas, walang interes. Kung ganun, iwanan ang contact info. Sa susunod, kung may katulad na kaso, pwede tayong magtulungan. Aalis na ako. Natapos na, pero parang hindi pa talaga tapos. Xiangyang. Mama, huwag kang umalis. Pwede bang manatili ka? Hindi kita kayang iwan, Mama. Tatay, nanay, dapat masaya na kayo para sa akin. Natupad na ang wish ko. Ngayong hindi na siya magpapakatao. Sa susunod, mawawala na siya ng tuluyan. Wala na siyang kahit anong sansa. Salamat sa'yo, Master Shai. Papa, Mama, mahal ko kayo. Kailangan ninyong alagaan ang sarili niyo. Sobrang mahal na mahal ko kayo. Master Shai, ito ang bayad na 1-0-0-0. Premyo ito para sa'yo. 20,000 mula sa Special Department. Mukhang mayabang yung mga tao na yon. Parang pinag-uusapan pa nila ang pagiging lehitimo. Kung meron kang master, hindi, salamat. Officer Lee, aalis na ako. Master Shai, tingnan mo ang laki ng araw sa labas. Kung gusto mo akong mamatay, sabihin mo na lang ng diretsyo. Natatakot daw ang mga multo sa araw. Shikshong, tingnan mo, tumaas pa ako ng 103 puntos. Ayos yan. Pagsikapan mo pa. Magsikap para sa Hawaii Medical University. Hindi ko kayang isipin ang Hawaii University. Pero ang sarap sa pakiramdam ng umuunlad. Uy, alam mo na ba? Si Hianting ay pumasok na ulit. Narinig ko kumuha ang pamilya Hinang Master. Gumasos daw sila ng ganito kalaki. At binigyan pa si Hianping ng isang blessed na medal. At, ang dami palang kita sa 8-digit na linya. Sa akin, 1-0-0-0-0 lang ang hiningi ko. Lugi pala ako. Dapat naghingi ako ng 20,000. Shaking, sa tingin mo, aalma pa si Hianting sa'yo. Bahala siya kung gusto niya. Sige na nga, tama na yan, bukas ha, dalhan mo ako ng frutia. Sabi mo kay ate gamitin ang prutas na binigay ko. Jixat, puro frutia ko lang ang iniisip mo. Hindi mo naman talaga ako mahal. Love na yan. Nakakaabala lang yan sa lakad ko. Makikipag-usap ako kay Ghost Bride. Nag-enjoy pa sana kami sa kwentuhan. Pero sinaktan niya pala ako. Ang daldal mo kasi. Gusto ko rin ng mga hayop. Fried chicken, roast duck, gusto ko rin yon. Mahal ko rin yan. Yung boyfriend mo. Deserve niya yon. Pagdaan ko sa sihi sa ika-4 na palapag, may nakita akong babaeng nalock sa loob. Kawawa siya. Chill lang pag nagsasalita. Huwag mo nang dagdagan. Wow, di ko akalain. Si Master Shi pala ay napakabait. Itong jacket na ito, 1,000 pesos. Transfer mo na lang kay Shiking. Salamat, nakita ko talaga ng sarili kong mata. Si Hianting ang nag-utos. Dahil daw nasaktan ni girl si Hianting. Crush niya daw yun. Tara, uwi na tayo. Sis, may favor si kuya. Pwede bang mag-meet tayo sandali? Sige, kita tayo mamaya. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Huwag mong saktan si I. Si I ang tunay kong kapatid. Ang ganda ng mukha mo ngayon. Hindi pwede yan. Pwede ba kitang lagyan ng butas sa mukha? Tama ka nga dyan. Ang daming butas, maganda daw tignan. Sige na, ano nang sinabi sa'yo ni Shei? Sobrang bait niya. Grabe ka talagang maldita.
Kung maldita nga ako, papakita ko ngayon ang pagiging maldita ko. Mahal kong kuya. Sira ulo siya, totoo. Ano nang balak mo? Di ba si Tsume ang paborito mong anak? Pero sobrang ayaw ko talaga sa'yo kuya. Pero kung babae ka, baka magustuhan pa kita. Hahaha. Haha. Si Shizu malapit na. Batas ang umiiral dito. Gusto mo ba akong ipakulong? Sige, sabihin mo na ang huling wish mo. Hehe, malapit na. Nag-iisip pa nga ako. Bantayan mo si Shi. Kung hinahanap niya ako, di ko pwedeng pabayaan. Sige, gusto mo bang takutin ko siya? Takutin mo ng kaunti lang. Boss, natuloy na ang pagpapakatao niya. Bantayan mo siya ha. Pumunta si Shai. Ano ba yan, boss? Hindi mo na ba ako mahal? Sa kanya mo pinapabantay, pero ako hindi. Ano ba nang malinig siya o wahwa? Babangko ako, babaguhin ko na lahat. Kawawang siya o hua. Iba ka sa Daba-Ibay. Ikaw ang official staff. Boss, ayoko kang pahirapan. Si Daba-Ibay, mas lumala na ngayon. Si Ksaya o hua, mas behaved. Anak kong mahal, sa makalawa na ang exams mo, gumawa ako ng zongzi para sa'yo. Bukas dadalhin ko na yan, wag na. Naghanda na si Tita Shimu. Mainit ngayon, ayoko kang pagurin. Matutulog na ako. Good night, mama. Mas masarap ang laman ng batang babae. Natapos na din ang exams. Magta-travel na ako. Ikot ko ang mundo. Hahaha. Pero boss, andyan pa si Daba-Ibay. Tapos na ang exams, pwede na ba siyang umalis? Kwihwa, hindi ko pa rin alam ang real wish ko. Ayaw mo ba talaga sakin? Excited ka pang palayasin ako. Aalis na ako, okay. Pero hindi ako makakapasok sa susunod na buhay. In the future, parang maglalaho na lang ako ng tuluyan. Kwihwa, ngayon sundin ko ang gusto mo. Hahaha, Daba-Ibay, tapos ka na. Linis na ng hangin. Kwihwa, punta tayo sa time space shop. Sabihin mo kay Daba-Ibay, kung magtatago siya sa toilet bowl ulit, titingin lang ng mata niya. Kukunin ko eyeballs niya, ipapakain ko sa ipis. Ayos po, boss. Gusto mo ba ng honey water? Alainan. Yay, tapos na ang exams. Mas marami ng oras. Pwede na mag-focus sa trabaho. Welcome sa Time Space Shop. Ako ang boss dito. Ano na kailangan mo, kliyente? Anong lugar to, ikaw? Kung may sakit ka, magpagamot ka agad. Huwag kang puro daldal dito. Totoo, sinaktan ako. At, boss, magkano ang ginseng na to? Barter lang dito, hindi tumatanggap ng cash. Hindi kami tumatanggap ng normal na pera. Ano mang klaseng pera ba kailangan mo? Ginto, basta sabihin mo. Papadala ko agad. Kliyente, nandito ka sa Time Space Shop. Pag lumabas ka dito, baka hindi ka na makabalik. Ang trade lang ay yung meron ka ngayon. Alam ko, kulang ang mga ito. Kailangan ko lang para sa lolo ko. Ako si Huling Shen. Basta ibenta mo lang sa akin yan. Pangako, sa susunod kahit anong kailangan mo, ang pamilya ho. Sorry, wala yang halaga sa shop namin. Walang silbi dito ang mga yan. Boss, please naman. Hindi pwede. May iba ka pa bang dala? Bigay ito sa akin ni Lola. Wala namang value. Master, ito ang lugar na binigay ni Ning Xiangyang. Tingnan ko muna, parang ito ay isang ampunan. Si Xiaoyang sa ampunan ang nagpatawag sa atin doon. Gusto ba niyang mag-ampon ulit tayo ng bata? Malalaman natin pagdating natin doon. Totoo nga, mahirap ang operasyon ng ampunan namin. Ang pagdodonate ninyong dalawa ay malaking tulong. Direktor, pwede po bang makita namin ang mga bata? Ay Miss Ling, huwag kang masyadong ma-excite. Siya nga ang anak naming si Xiangyang. Hindi siya galit sa amin. Gusto pa rin niyang maging anak namin.
Okay na, tapos na. Ito ay kabutihang gawa. Ang liwanag ng biyaya dito ang lakas. Ilang tao kaya ang natulungan bago mabuo ito? Direktor, mukhang mahirap talaga ang kalagayan dito. Magsusponsor ako ng 500,000. Sana makatulong ito sa mga bata. Ano? 500,000? Miss, napakabuti mo talaga. Para sa 30 bata dito, taos puso po ang pasasalamat namin. Please, tama na po. Malulugi tayo niyan. Sa pera na ito, sigurado na ang buhay nilang mga bata. Hindi ko po alam paano magpapasalamat sa inyo. Ikaw ang buhay na anghel ng mga bata. Master, tuwing uwi ako, parang kinikilabutan ako. Baka si Zhao Zhongli, yung kaaway ko, siya nga ba yun? Sino pa ba nakatira sa'yo bukod sa'yo? Ah, asawa ko. Pero sumali siya sa club. Kaya madalas gabi umuwi. Tapos may kasambahay pa kaming yaya. Uy, sila Oshen may bisita daw sa bahay. Ito ba yung master na sinasabi mo? Aba, mukhang bata pa pero ang galing. Hon, andito ka na. Ito si Master Shai. Hi, I'm Rakshen. Hello, hello. Master, maupo po kayo. Si Lao Shen talaga oh. Hindi man lang inabutan ng tsaa si Master. Pasensya na Jing Rakshen. Pagkabalik mo alam mo agad na matagal na akong nandito, Master Shai. Anong ibig sabihin nito? Dapat ikaw ang sumagot dyan. Pag natutulog ka sa gabi, hindi mo ba nararamdaman na may matigas sa likod ng ulo mo? Kasi dito, ilong ay ilong, mata ay mata. Ang bilis pang tumakbo. Hindi ko pa nakikita ang totoong anyo ng hair-eating ghost. Sakto, ngayon makikita ko na. Ah! Bakit? Mukha niya ang binugbog. Pero ako ang masakit. Tama na. Tigilan mo na. Nawasak na ang soul power ko. Ah! Nakakasama ka. Saklolo. May nananakit. Eh ano nangyari? Puntahan mo asawa mo dali. Kung di ka na out, di sana di siya nahirapan ng ganyan. Master, ang asawa ko. Okay lang ba siya? Ayos lang, siya nga pala. Yung 100,000 noon pang girlfriend mo yun. Iba ang presyo ng spirit exorcism ngayon. Sige, magkano? Padadala ko na agad sa'yo. Ah! Siya ang e-report niyo sa pulis. Siya yung sumakal kay Shen at gustong saktan siya. Ako mismo nakakita. Buti na lang nandito ka. Paano kaya kung makipagtulungan ka sa pulisya namin? Pwede kaming magbigay ng resources. Sa ngayon hindi muna, kasi pupunta pa akong kumuha ng mga bituin sa Kalawakan. Pag nakuha ko na ang mga bituin, sasagutin ko ito. Ano sa tingin mo? Nanonood ka na naman habang naliligo si boss. Art appreciation lang yun. Akala mo ba marunong kang mag-flirt online? Maniwala ka ba? Iinom ka ng tubig ng lahat ng inidoro dito. Hihi, sayang naman kung itatapon lang. Gusto ko nang itapon ang multong ito. Haha, mga tropa, anong romance ghost game na yan? Ang bobo lang yan. Tingnan mo, wala namang nangyari. Real talk lang ang laro ko dito. Star, tingnan mo agad ang vlogger na to. Sobrang delikado ang ginagawa niya. Mukhang alanganin ito. Tingnan mo nga para sa akin. Ang dami niyang itim na ulap sa katawan. Mali na ipadala ko. Ito yung latest na video. Huwag mo na problemahin, 3 gutom na multo nakakapit sa kanya. Paano nangyari yun? Maliligtas pa ba siya? King hahaha. Tropa. Real talk lang tayo dito. Tuloy tayo sa taas. Mga tropa, real talk pa rin laro natin. Mga tropa, huwag matakot. Ang laro ko, purong totoo lang. Walang multo sa mundong ito. Kahit pa may multo, 3 naman tayong lalaki dito. Babatain natin siya ng di makilala ng magulang niya. Talagang naglagay siya ng ghost trap para iligtas ka. Pakay niyang iligtas ka talaga. Kung gusto mong mamatay, wala na tayong magagawa dyan. Wala kang ibang masisisi. Mga tropa, ito na ang highlight. Four Corners Game. Panahon na ng himala.
Bakit di na sumasali si Kiang? Sobrang dami ng viewers ngayon. Pag nag-umpisa ang laro, di ka na makakatigil. Haha. Hahaha. Ang mahigit 1 milyon ko. Ganun na lang nasayang pera ko. Tanga ba ako? Bakit ko binili yung palpak na hairpin na yon? Ma'am, ang tela na ito ay nagkakahalaga ng 1.0 milyon. Sigurado po ba kayo? Ay, Zanil. Nagpapashow lang. Isang batang babae lang na sumakay ng taxi. Gusto pang tumingin ng gamit na nagkakahalaga ng 1 milyon. Si Chenyu, tanga talaga at naniwala pa. May feedback na sa shop. Siya talaga ang nag-swipe ng card. Impossible. Talagang binili niya. Dapat akin yung komisyon na yon, akin. Aray, ang sakit sa puso. Parang naubos ang lakas ko. Multo ba ito? Amo ko ba siya, dabae, naalala ko binanggit mo yung multo dati. Mayaman ba talaga yung bride nung nabubuhay pa siya? Nga, meron akong prutas na nakakapagpabagal ng pagkawala at meron ding ghost stone na pinapatatag ang kaluluwa. Kapag suot mo, maraming benepisyo para makapaghintay siya sa kanyang mahal ng matagal. Ang bait mo naman. Sige, punta ka na ngayon. Bilisan mo, sabihin mo sa kanya tong magandang balita. Ginagawa ko ito para sa kabutihan. Sige, dalhin mo dito ang malaking customer ko. Bakit parang may mali talaga? Ang mahigit 1 milyon. Magkano lang ba yung last na jade pendant? Laki ng space na nakuha. Dapat ngayon, bigyan mo ako ng house na kita yung dagat. Ah, ah. Yun lang tunog ang nakuha ko sa 1.0 milyon. Walang naidulot, ni tubig wala. Napakabwisit naman. Subukan nga, amo, ako, dinala ko na si customer. Master, kumbaga, tulungan mo kami. So, kumusta? Okay ba? May nagustuhan ka ba? Ito, gusto ko ito. Magkano ito? 1 milyon. Kunin ko na pati ito pa. Ano yan? Yun ay tunog sigil, pansamantalang nagtatago ng bakas. Physical sigil, pansamantalang pwede kang magkatawang tao. Lahat bibilhin ko. Isa na naman kita, ayos. Master, please, tulungan mo kami. May nakakatakot na nangyayari sa amin. Ay, kusang pumunta. Buy one take one. Master, tulungan mo ako. Please, pakiusap na. Ano ginagawa mo? Sorry, Master. Baligtad ang camera. Master, anong nangyari sa kanya? Pero dati buhay na buhay pa siya. Master na kayo ngayon. Bata pa, babae. Kung may duda ka, pwede mo namang tapusin ang deal kahit kailan. Huwag, Master, naniniwala ako. Halos maubos na yung energy niya. Kung wala ka ding dala, kanina ka pa niya kinagat. Master, nasaan ka na ba? Please, pakiusap, punta ka na dito agad. Ako na bibili ng ticket mo. Ako na lang pupunta sa'yo. Bibili na lang ako ng sarili kong ticket. Sagot mo na lang yung pamasahe round trip.
Master, buti nga nandito ka na. Nandito ba siya? Pag nalaman niyang kumuha ako ng tulong, baka sa galit ako pa ipahamak. Akala mo ba ayaw niya? Mabuti na lang at mataas ang yang mo. Matagal ka na niyang ginusto sa pawan. Buti na lang buo pa yung lakas mo. Yung energy ng virgin na lalaki na bubuhay pa. Ano ngayon? Master, kailan mo ako matutulungan? Kailangan ko pang maghanda. Kung masyadong madali ang pag-alis, iisipin ni San Fibay, hindi ko sulit yung ibabayad niyang 50 bi. Panahon ng kapayapaan. Mas malalim lang ang tinatagong kasamaan. Master, papasok ka talaga, Master. Dito, grabe ka delikado dito. Naku, 50 bi ito. Akala mo ba nag-field trip ka lang dito? Sumunod ka, wag mo akong pahirapan. Ito yun, dyan kami na-stuck noon. Master, takpan mo ang isang mata. Pikit magdamag, para makita mo, sulit ba 50 bi mo? Ay, multo. Master, sisi siya. Kawawa ka naman. Matagal ka nang mag-isa dito, no? Ate, matutulungan mo ba akong mag-reincarnate? Ate, tutulungan kita mag-reincarnate. Sana sa susunod, mabuti ang buhay mo. Hindi ko na matandaan, maraming nakaputing tao. Ang sakit, kinuha nila laman ng tiyan ko, at din mata ko, tapos naging buto na lang ako. Alikabok sa alikabok, lupa sa lupa. Kaluluwa, bumalik ka sa reinkarnasyon. Salamat ate, sa susunod, marami akong magiging mabubuting kaibigan. Tatawag ako sa pulis. Hello. Si Officer Wee ba ito? Magre-report po ako. Address, Center Road, Abandoned Hospital. May malaking slaughterhouse dito ng bata. Hello, Ina Shai. Ako si Libuda, team leader ng Swanman City. Hello, ako nga pala si Shiking. May gusto ba kayong sabihin kaya iniwan niyo ako? Ganito yon. Ang Swanman ay government org. Maganda ang benefits dito. Pinakamahalaga, may professional training dito. At pwede ka pa, hindi pwede. Gusto ko talagang mag-isa lang. Ayokong sumali sa kahit anong org. Miss Shen, parang hindi mo gets. Pangarap ng maraming tao makapasok sa Swanman. Takot akong mamatay. Okay lang, di mo kailangan sumali. Pakikwento na lang tungkol sa lumang ospital, lalo na yung 4TA floor. 4TA floor ba? Master, anong tinitingnan mo? Huwag lumingon, pumikit ka lang. Malakas ang nandyan sa 4TA floor. Sabi ng batang lalaki walang pera dyan. Ayoko sumali sa kaguluhan, pero sa basement, may nakita kaming ilang bangkay. Hindi mga adult yun. Totoo ba yung sinabi mo? Bakit ako magsisinungaling? May bayad ba? Kung ayaw mo sumali, okay lang, Miss Lee. Para lang maprotektahan ang mga tao dito. Taos puso ko kayong iniimbitahan na sumama. Huli na. Wala nang bituin sa langit para kunin ko. Uwi na ako, hintayin si araw. Sige na. Sorry kung nasayang oras mo. Pwede ka nang umalis. Salamat, Officer Lee. Aalis na ako, paalam. Shai, sure ka ayaw mo muna mag-isip. Basta sumali ka sa aksyon na to. Kahit ano pang kalalabasan, makakakuha ka agad ng 100 ay reward. Kapag naging successful pa, may dagdag pang 50 bi. Tingnan natin, tapos na ang madilim kong panahon. Ang ganda ng araw para makipagkwentuhan sa'yo. Kailan ba tayo aalis? Cash o bank transfer? Bago matulog o pagkatapos? Kung pwede lang sana, gusto ko pagkatapos matulog. Miss Shai, pwede ba tayong mag-exchange ng contacts? Bayad sa loob ng kalahating buwan pagkatapos. Bank transfer bago matulog. Hey, may bagong order na naman. Yung kay Assistant Siyaok-Siyang, malapit nang matapos. Dami kong kita. Si Shiking, may dala ka bang special item sa mission na to? Pwede namang kamao lang gamitin, di ba? May swerte ka ba? Sige na lang. Bukas ay applyan kita ng gamit sa boss. Ingat ka sa gamit. May bayad pag nasira. Magkano pag nasira?
Ugh. Basta hindi mo sinira ng sadya, hindi ka naman papabayarin. O eto na, hawakan mo maayos. Hindi kasing ganda ng kay Liu Fengxing yun. Magkano talaga pag nasira? Simulan na ang operasyon. Teritoryo nila to. Pakiramdam ko hindi okay. Wala nang pag-asa. Tapusin na siya agad. Ingat ka. Bago ko lang suot tong damit na to. Little girl. Halika, may kandi ako para sa'yo. Sino bang nagpoprotekta ka ni kanino dito? Sabi mo amateur ka, parang buhay at kamatayan na to ah. Yung boss dito, talino niyan. Subukang makipag-usap kaya tayo. Wow, ang gwapo niya. Giliw kong binibini. Pwede ba kitang anyayahan sa sayaw? Ah, hindi po ako marunong sumayaw. Walang problema, tuturuan kita. Nabuhay ako dahil sa hinanakit. Dati black market to ng organ trading. Maraming inosenteng namatay. Hinubog ako ng mga galit nila. Grabe, ang lungkot mo naman. Haha. Hindi na lumalakas ang lakas ko. Mukhang maglalaho na rin ako. Yung hiling ng mga pumanaw, gusto lang nilang makita pamilya nila. Hindi na matutupad. May dala ako nito. Baka makatulong sa'yo. Pwede ko bang hawakan yan? Oh, mamamatay kayong lahat. Niloko mo ko. Kinuha mo gamit ko. Gusto mo mamatay? Ako na yung masama. Ikaw na yung mabuting multo. Eh kahit mabuting multo ka, pwede kang maglaho na lang. Pag nawala ka, kikita ako ng 150,000. 150,000 ha. Huwag kang magtago sa likod ko. Officer Lee, akto ka na. Uy, tama na, huwag mo na siyang asarin. Tama, walang forever. Idaan mo na lang kay tatay ko, okay? Kung hindi lang nag-react yung shock, hindi sana kita pinatrick para lumabas dito. Miss, yung airing na yun, dala-dala ko na mula pagkasilang ko. Pamana yun sa pamilya. Yan pang future wife ko. Pwede ba ibalik mo yun? Kapalit nito, papalabasin ko kayong lahat. Ano? Paano kung ayaw kong ibalik? Pwede na ba kitang maging asawa nun? Parang malakas na ang pao ng hangin ka eh. Sobrang gwapo. Kung ikaw ang papakasalan ko, gusto ko siguro. Ikaw okay ka ba? Okay lang kung ayaw mo, walang problema. Sa libro ko, single since birth. Sige, sayo na yan. Umalis na kayo dito. Kung hindi, papatahimikin ko kayong lahat. Ang bigat ng galit ng multong to. Delikado siya dito. Kaya mo ba siyang talunin? Hindi, hindi ko kaya. Mahina ako. Kung mapuksa mo siya, dadagdagan ko pa ng 100,000 ang reward mo. 20B plus yung isa 0D, galing sa akin yun privately. Deal. Hindi ka tapat. Wala kang konsensya. Ibalik mo airing ko. Bumalik ako para lang makita mo ulit ang pugi mong mukha. Lumayas ka. Ngayon na. Oh you. Sorry ah. Kakatapos lang ng cooldown ng soul airing. Shaking.
Shiking, okay ka lang ba? Kapit ka lang. Nasa labas na ang ambulance. Le, ang hirap ng pakiramdam ko. Oh, ano yun? Ano yun? Marumi na damit ko. Hindi na masusulit linisin. Pwede mo ba akong bilhan ng bago? CJ, lahat papayag ako. Okay, noted. 8,800, diretso mo na lang ilipat sa account ko. Le, ano hawak mo dyan? Low-level artifact yan. Walang silbi masyado. Pero gustong-gusto to ng Space-Time Store. Shiking, pwede bang ibenta natin yan sa Xwanmen namin? Presyo, madali lang yan. Di mababayan. Umabot pa ng 7 digits. Hindi ko ibebenta. Tapos na kaso. Isettle na ang natitirang bayad. 350,000 bawal bawasan. Baka kailangan pa kita sa case ng uncle ko. Pwede, basta ready ang bayad. Ayokong nagpapautang dito. Gets ko. Si Master Chenru gusto ring magpakonsulta sa'yo. Lagi raw siyang nakakaramdam ng lamig sa likod. Negative energy lang yan. Konti lang yan. Di naman ikamamatay, bibigyan kita ng talisman. Isa 0,000 per piece. Fixed price. CJ, salamat, Master. Magta-transfer na ako ngayon. Uy, iha, narinig ko usapan nyo. Nanghula ka ba para sa iba? Hindi, nagpapalayas ako ng masamang espiritu at multo. Haha, ay, ang galing mo naman. Hahaha. Kakakilala ko lang ng scammer. Hindi ko alam kung sino ang uto-uto. Pinaniwalaan pa yon. Nakakatawa, sobra. Master, may business plan ako para sa'yo. Sure nakikita ka ng malaki. Sige, ano yun? Kapag may huli ka ng multo, abangan ko sa kagagawa ng video, i-upload natin. Sigurado akong sisikat ka. Pwede pa tayong mag-live selling. Ibebenta natin ang mga talisman mo dyan. Wala akong interes. Ayos lang, di ka kailangang magpakita. Kaya natin yan. Mahirap kumita, mahirap sumugal. Kung may ganyang deal pa, pwede mo akong tawagan. Basta sapat ang bayad. Ano to? 100,000 panandang pandagdag na artifact, pero ang hina ng effect ah. Parang walang hanggan ang problema nitong hardin mo. Dabai, buksan mo ang pinto. Hahaha. Nandito ako para kunin ang mga gamit. Hindi ba binayaran na kita? Sobrang lungkot ko, grabe. Umalis ka, grabe ka. Hindi mo ba kayang mag-ayos muna bago ka bumalik dito? Ang dumi mo sobra, hindi ka marunong maglinis. Ilang araw akong nasa ibang bansa. Bumili talaga ako ng bag na nagkakahalaga ng 188,000. Balak kong ibigay sa'yo. Oh, tapos? Ha? Sige nga, anong sunod? Ayaw mo pala. Sige, akin na lang. Nakaayos na ang sala sa bahay namin. Huwag mong kalilimutan dalhin ang bag ko ha. Uy, anong ginagawa mo? Ha? Ha 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 ha. Ayoko na tumira dito. Hindi na ako babalik dito. Parang haunted house to ah. Ang saya kapag mayaman ang kaibigan mo. Master, tulungan mo naman ako, please. Sabihin mo na, wag puro iyak. Naiinip na ako. Gusto ko rin marinig. Bigyan kita ng ideya. Master, lately mas malakas na ako. Gusto ko lang sundan ang love fate ko para mahanap siya. Pero hindi ko inexpect. Anong hindi mo inexpect? Tumakbo na boyfriend mo kasama iba, pati na rin sa susunod na buhay. Ang tagal na rin naman, siguradong nag-reincarnate na. Ikaw na nga lang ang natira. Tanga-tanga mo, naghihintay ka pa rin dito. Babalik pa rin ako. Master, napansin ko na hindi yung partner ko ang nakakonect sa love line ko. Si Jayang Kuhan pala yun. Yung maliit na spirit na tinulungan mo. Pakitingnan mo nga kung ano talaga to, please. Sige, minimum 100,000. Baka kailangan padagdagan kung mahirap ayusin. Gusto ko after tax ha. Walang problema, walang problema. Dalawa. Lampas na to sa kaya kong gawin. Huwag kang mag-alala kahit hindi ko kaya. Pwede akong tumawag ng iba. Maraming alam, tapat pa akong tao. Ikaw na nga, Liu Fengcheng.
Boss Shy. Salamat, Boss Shy, sa pagliligtas. Taoist Liu, ibebenta mo ba itong zombie? Gusto mong bumili ng zombie, benta ko sa'yo. Walang iba sa akin. Maraming zombie lang. Ito ay special class na zombie lang. Pwede lang i-trade sa store. Iba pang zombie bawal. Litsa, sige na nga. Pwede ibenta itong zombie. Magkano to? Gusto ni Taoist Liu ang pera. Silver coins ha. Sure ka silver gusto mo? Ayaw mo ng iba? Pwede ba snacks na lang ibayad ko? Isang zombie ba kayang bilhin yan? Sure ka, Boss Shy, na ayaw mo ng ibang zombie. Ayoko ng zombie. Vampire gusto mo ba? Kung pwede mong dalhin sa Time Space Store, sige. Mahal ang zombie na to. Worth ito ng Ancient Spirit Stone. Ayos yan. Ah, pala, Boss Shy, bakit mo ako pinatawag? May problema kasi ako ngayon. Kailangan ko muna makita yung problema. Uy, dalawang husband ang nakadikit sa isang ghost. Swerte mo girl, ah. Gusto mo ba ng swerteng yan? Mukhang may gumalaw sa mga buto mo. Ikwento mo ng maigi yung ibang nangyari sa'yo. Ay, Boss Shy, complicated to. Hindi lang siya na-arranged sa ghost marriage. Baka hindi kumpleto ang soul niya. Diretso sa punto. Ang point ay nung nasira ako kasama ng Zombie King. Yung gamit ko sa trabaho nag-explode lahat. Sobrang hirap ng buhay ko. Mayaman siya. Rebuda, saan sa City may nagbebenta ng mystical items? Yung legit sana. Hello, oy, siya ba si Elder Shay? Narinig ko na mula sa uncle ko. Huwag ka mag-alala ha. Yan talaga negosyo ng pamilya namin. Maraming stocks. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Elsa, kailangan ko ng high quality na cinnabar at century-old lightning struck wood. Tapos mas maganda kung merong enchanted coins worth. Ito na ba yung sinasabi mong maraming stock? Ito ba yung top quality na sinasabi mo? Mas okay pa yung ginawang gamit ng bagong disciple ko. Yung mga gamit namin. Sikat yan dito sa mystical circle ng Key City. Kung hindi lang dahil kay Elder Shy, hindi ka nga makakabook sa amin. Lahat gustong bumili ng mga to para sa rituals. Tapos maghihintay lang na mabawi ng mga multo. Lugi na talaga ang mystical world. Hindi ka naman niloloko. Sa ngayon, maganda na talaga yan. Sige na, tama na. Dahil magkakampi tayo sa larangan na to. Libre ko na payo ko sa'yo ngayon. Yung pagkakasunod na sinabi mo, halos pareho sa family record namin. Yung dulo lang nawala sa amin. Paano ko tatawagin si Elder? Ano ibig sabihin ng order na yan? Note ko muna. Gawan kita ng manual mamaya. Magkano lahat ng yan? Mahal talaga yung mga sinabi nyo, Elder. Hindi bagay singilin ka para sa kalokalik na yan. Regalo ko na sa'yo to bilang respect. Ay, naging multo na nga. In love pa rin? Hehe, basta sumama ka kay Boss Shy, yayaman ka. 500,000 to bawat deal. Parang nagbenta na ako ng ilang taon. Boss Shy, andito na ako. Ang saya dito. Bakit mo ako pinoprotektahan ng ganyan? Shy Zuzi, tulungan mo ako. Si Shizuzi, minamaliit ako sa harap mo. Papayag ka ba doon? Boss Shay, pa-follow up yung balance. Wala pa ang huling bayad, dagdagan ko pa ng 100,000. Sige, bibigyan kita ng 1-0. Salamat, boss. Baliw ka, bakit mo ako binugbog? Nakipagkita ka na naman sa partner ko, no? May tupak ka ba? Hindi ko nga alam kung ano itsura ng partner mo. Galit na ako. Dabae, may nakilala ka bang lalaki ngayon? Kanina, may pinuntahan akong kasal sa hotel. Mukhang malungkot yung groom. Ano pangalan ng groom, bilis? Hay, wag mo na itanong, halos sigurado na siya yun. Yung love line mo na putol na. Hindi pwede yan. Sa card ng wedding, nakalagay ang pangalan ng groom ay Huang Yong. Huang Yong. Huang Yong. Bakit mo naman ako tinrato ng ganito? Tama na iyak. Umalis ka, ayoko sa'yo, umalis ka. Yung nanay ni Huang Yong ang gumawa ng paraan. Takot siyang bumalik ka para guluhin anak niya. Nagpagawa siya ng spell para makalimutan mo ang galit at itinira sa'yo ang love. Akala mo ba nag-sacrifice siya nung may aksidente? Lahat yun peke. Ang katotohanan, nung tumama yung car accident, hinila ka niya palayo para siya ang ligtas. Lumaki kang ulila, pinaghirapan mo lahat ng meron ka. Ngayon, lahat ng pag-aari mo, kinuha na ng pamilya ni Huang Yong para ipakasal siya sa ibang babae. Bakit mo ako ginaganito? Samantalang mahal na mahal kita. Bakit mo ako niloko? Ang ating bagong kasal na si Huang Yong ay isang tunay na mabuting lalaki, tapat at mapagmalasakit. Nang pumanaw ang kanyang dating asawa, nagluksa siya ng 3 taon. Talagang sobrang damdamin niya, nakakaantig. Malalim ang pagmamahal. Ginagamit niya ang pera kong pinaghirapan. Nakatira sa bahay na binili ko. Ginagamit pa sa kasal sa bago mong asawa. Ganyan ba ang sinasabi mong pagmamahal? Huwag kang magalit, may narinig akong chismis na ang bride daw may dowry na 600,000 at 60,000. Ang lakas talaga ng bigay. Gawin natin ang deal. Ibabalik ko lahat ng pera ko. Kalahati para sa'yo. Kalahati naman kay Huang Yong. Ang dowry, 28,000 lang. Binili niya pa ang mga alahas. Talagang lugi siya. Malaki ang nakuha niyang benepisyo sa pamilya namin.
Huwag kang mainip, may mas malang balita pa ako. Hulaan mo kung ano ang narinig ko. Tungkol sa'yo. Nadaanan ko ang isang mesa. May nagbebenta ng insurance at nagyayabang. Kwento niya noon, nagbenta siya ng insurance sa asawa ng isang pamilya. Nagkataon na matay ang babae sa panganganak. Ang dami nilang bayad ng insurance. Narinig yan ng dating biyanan mo. Kaya naman, tinuruan ni biyanan si dating asawa na kunin ka ng insurance. Nakakuha sila ng higit 2 milyon na bayad. Insurance, 2 milyon mahigit. Huwag mag-isip, tinansa ko na. Accident talaga ang ikinamatay mo. Hindi sinadya. Ang pera ko. Ang buhay ko. Ibalik lahat ng kaligayahan ninyo sa akin. Ang babaeng iyon, 3 taon nang patay pero hindi tahimik. Bumalik pa para guluhin ang anak ko. Gusto ba talagang ipalagay niyong na siya ang kasama habang buhay? Isang patay na lang ang kasama? Grabe naman ngayon, sobrang kagulo. Ano bang kagulo? Sa tingin ko bumalik para maghiganti. Kinukuha natin bahay at kotse niya, pati yung 3 milyon na savings, at pagkatapos, pati abo niya. Ano ang ginawa sa abo niya? Pinagmatch ko siya sa good na partner sa spiritual wedding. Ngayon, pwede nang salubungin ng groom ang magandang bride. Ugh, papatayin kita. Ah, anong ginagawa niya? Mas sobra bang emosyon? Parang may kakaiba. Siguro sobrang excited si groom, kaya napaslide ang paa. Anak, bakit? Anong nangyari? Ang lugar na to, bakit hindi pantay? Umalis ka. Mahal kong biyanan. 3 taon na, miss ko kayo. Ah, anong plano nyo? Kung ayaw magpakasal, huwag na. Buhay na tao, matatakot sa multo. Noon, tinawag ko tao para kontrolin siya. Ngayon, pwede pa rin. Hello, Wang Daxian. Ako ang ina ni Wang Yong. Yung isa, bumalik ulit. Ngayon, gusto ko siyang hindi na muling mabuhay. Relax, umpisa pa lang to. Ang tunay na eksena, nasa huli. Tapos na, nagdasal na ako para sa inyo. Inumin ang charm water. Sa Nos, hindi na siya lalapit sa inyo. Daxian, hindi sapat na hindi siya lalapit. Meron bang total na solusyon? Dahil sincere ka, gagawin ko na. Sincere? Umalis ka. May isa ka pang charm. Ilagay mo sa katawan. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Si Aoyon, sorry ako sa'yo. Kung gusto mong maghiganti, ako ang higantihan mo. Akala mo madali lokohin ang multo. Wala na siya. Ikaw, masama ka. Lumapit ka sa anak ko, matanda ka, nagmamadali kang sumugod. Akin ang unahan, ang zihi ko. Grabe, siya ba ay may sakit? Binasag ang gamit, hindi umiwas. Sinubukang saluhin. Gusto mo ba talagang saktan ako? Si Boss Shi sabi, walang namatay, ayos lang lahat. Gising, gisingin siya. Wasak man o disable, ayos lang. Wag lang mamatay yung uyi ko. Pati ikaw. Ah, oh. Tatlo ang may itim sa noo. Nadikit sila sa malas na espiritu. Malapit na silang mamatay. Ah, master. Ah, master. Tulungan niyo kami, 3 tao sa pamilya. Wala akong pera, master. Sabihin niyo kung magkano, babayaran namin lahat. Ang masamang multo ay mahirap kalabanin. Para labanan siya, malaki ang kailangang ay sacrifice ko. Hindi ito problema ng pera. Ah, kahit maliit na multo gusto tumakas. Ang ama ni Jayang, ilalagay lahat ng ari-arian. Para kay Jayang Kihan, akin lang isa 0 milyon at 2 bahay. May sakit siya sa puso. Palitan ko ang gamot niya. Walang nakakaalam. Ano pa ang ginawa mo? Para makontrol ang kumpanya. May affair ako sa ilang boss. Salbahe, gusto mamatay. Master, siya yun. Siya ang gumawa ng ghost marriage. Patayin siya. Huwag siyang galawin. Tumakbo na. Haha. Hindi ko inasahan, isang nag-iisang multo. Lumakas agad ang powers. Sabihin mo paano mo nagawa, papakawalan kita kung sasabihin mo. Kung gusto mong pumatay, gawin mo na, huwag nang magpaligoy. Shaking. May righteous energy siya sa katawan. Mabigat ang injure niya, pero hindi tama gamitin sa kapwa. Kapag nadamay sa cause and effect. Sa akin, ang mga gumawa ng masama sa kaibigan ko dapat mamatay. The waste, sabi mo, matay na yung masama, hindi nahabulin ng gods and ghosts. Pero, ganun nga pero.
Destroy so. Hindi maganda. Magiging uncontrollable na. Hay nako, bakit lahat nilulunok mo? Ayan tuloy, nahilo ka na, hindi maganda ang digestion. Shiking, anong gagawin natin? Huwag mag-alala, darating ang street cleaner. Saklolo. Salbahe, sumuko ka na. Hindi ako susuko. Ayos, safe na tayo. Safe na tayo, wala na siya, totally gone. Hahaha. Maging maayos ka na sana. Enjoy mo, appreciate. Live in the moment. Mahaba pa ang buhay mo, at gwapo ka pa. Mas maganda pa ang makikilala mo kaysa sa akin. Bakit? Bakit mo ako iniwan? Talagang mabait siya, pati tax siya nagbayad. Yung bata talagang maganda. Boss Shy, kailan tayo bibili ng silver? Kailangan ko nang gawing cash ang pera ko. Ngayon na, titingnan ko ang Silver Dragon malapit. Ah, ah, ah.